Yan mga sir ha, partida, patay ang makina. Buksan natin ang ilaw, tas busina tayo. Walang kakurap-kurap mga sir. Stable na malakas ang kuryente. Di sila nagagawa ng kuryente mga sir. Solid na solid. So yun mga sir, magandang gabi sa inyo. Meron tayong in-overtime na motor ngayon. Ito mga sir, hindi to nakaschedule. Bali nakiusap lang si client na isingit natin. So may nauna na tayong gawa kanina. Ito sinimulan natin alas 12 na, kaya ginabi tayo. Sniper MX135 na carb type mga sir. Ang ginawa natin dito, in-install natin ng mga electrical accessories. So ito yung pagkakagawa natin, parang stock settings lang. Pero loaded siya ng accessories. So yan yung stock niya na itsura, may mga sakit. Pero walang kalat-kalat na wire, walang mga relay mga sir. Ayan, sakit na rin nakalabas sa kanyang headlight. Tapos tinaniman pa natin to ng passing light. So yan, di sakit din. Ito yung kinabit natin sa kanya na passing light. Stainless yan mga sir, waterproof. Mas nakasakit. So ito yung pagkakagawa natin, lahat ng linya mga sir nasa isang line lang, tapos naka wire sleeve para kahit lumiko-liko mga sir hindi siya magagasgas. So protektado yung wire. Bukod doon mga sir, nakahinang lahat yan, tapos naka shrinkable tube. So ayan, simula dyan, paikot, nandito yung ating relay. Denso relay yung ginamit natin dyan mga sir. Tapos naka interrupter relay yan para sa rapid horn. So ayan, malinis na malinis, walang kakalat-kalat. Nandito kasi yung CDI yan mga sir. So nandun sa isa niyang fairings. Stock horn mga sir, working pa rin yan, hindi natin yan inalis. So yan, pasilip ko sa inyo pagkakagawa natin. Simula doon sa ulo hanggang dito mga sir, one line setup yan. Tapos protektado yung wire. Lahat ng ginamit natin na wire dyan mga sir, Japan wire yan. Naka wire sleeve papunta rito sa ating fuse box. So ito, hindi natin tinipid sa materialis pag tayong gumagawa mga sir. Naka terminals, tapos may kanya-kanyang grounding. Kaya ang resulta mga sir, hindi nagagawa ng kuryente yan. Ito mga sir, naka wire sleeve din yan. Dalawang grounding yan, isang ground sa MDL, isang ground sa loud horn mga sir. So kahit mahal lang materialis sa electricals, hindi tayo nagtitipid para maganda yung resulta. Sa positive mga sir, ganun din, naka-terminal, tapos dumaan yan dito sa tatlong fuse. Yung main fuse mga sir, pinalitan na natin kasi luma na. So ito yung main fuse ng motor, fuse ng loud horn, fuse ng MDL. So safe na safe yung ating electricals mga sir. Check naman natin sa may kabila. Pinonvert din pala natin to mga sir sa full wave charging system para kayanin nyo yung mga electricals. Nang sa ganun hindi siya malowbat. So ito yung pagkakagawa natin ng busina mga sir. Ang ganda ng mounting yan. Meron yung play. Tapos yan, naka-terminal, naka-shrinkable tube, tapos naka-wire sleeve mga sir. Para kung gusto magpalit ng busina, wala nang gagalawin sa wiring. Plug and play rito lang mga sir. So yan. Tapos ito yung ating Zenlo switch mga sir. Ito yung pinakamagandang MDL switch. So waterproof yung likod, pati yung harap. Tapos rubber, ano siya, aluminum. Mga naglalabasan kasi ngayon mga sir, plastic na yung MDL switch. So yan, kasama rin yan sa ating package set. So solid yung mga pyesa na ginagamit natin. Nga pala ito, may dual horn setup din pala to. So may loud, may stock. So ito yung stock horn. Partida mga sir, patay ang makina. So hindi pa gumagana yung charging system. Tanging battery lang ang magdadala mga sir. Pero solid ang tunog. May rapid yan mga sir pag dininan. Tapos ito yung MDL, napakaganda mga sir. Solid na solid ang puga. Tapos yan mga sir ha, partida, patay ang makina. Buksan natin ang ilaw, tapos busina tayo. Walang kakurap-kurap mga sir. Stable na malakas ang kuryente. Di sila nagagawa ng kuryente mga sir. Solid na solid. Pagka kasi tayo gumagawa mga sir, hindi natin yan tinitipid sa materialis. So ayan, yung pagkakagawa natin. Pinapakita ko muna sa inyo mga sir na nakaubad ang kaha para makita nyo yung linis ng trabaho. Hindi lang basta tinitesting yan. So ito mga sir, buuin na natin to. Tapos testing natin ulit. Let's go. A few moments later. At eto mga sir, natapos natin tong MX Sniper 135. Ito yung in-overtime natin. So alas 11 na ng gabi mga sir. So ito yung final test. Nakabukas ang headlight, naka-high, nakabukas ang park light, nakabukas ang MDL 70 watts pero walang kukurap-kurap. Kanina nang dinala sa atin to mga sir, ang lakas ng fluctuation ng kuryente. Kumukurap tong headlight pati itong park light. So ngayon mga sir, stable na siya. Testing naman natin yung kanyang busina. Stock horn, hindi inalis. Loud horn. Solid na solid ang tunog mga sir. Pasensya na po kayo, hindi na tayo pwedeng masyadong magbusina kasi alas 11 na ng gabi mga sir. Meron din pala itong passing light mga sir. Yung kanyang MDL kahit nakapatay, may passing. So ito yung nilagay natin passing sa kanya. Stainless, waterproof mga sir. So may passing. Kahit naka low may passing, kahit naka high may passing. So yan mga sir, okay na itong Sniper 135 MX mga sir. So mga gusto magpagawa, kahit anong brand, kahit luma man o bago, gumagawa tayo mga sir. Pero by schedule lang po ang gawaan natin para pulido. So yun, maraming salamat sa panonood. God bless and ride safe always.